Naku, hello mga kabibig. Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tang with evidence. Good news mga kabibig. Kinarma na ang ICC. Ang ICC kinarma na ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, lumuluhod at humihingi sila ng global support sa ibang bansa. Karma yun na yan. Sobra-sobra na ang ginawa yung kay Tatay Digong. Di ba mga kabibig? Ito kabibig ang latest news ngayon ha. Oo. Sa isang panayam o sa isang ito, i-share ko na lang para klaro natin mabasahin kung ano ang klaseng karma ang hinaharap ng ICC. Aside from ang Amerika ay galit sa ICC, may ginawa si Trump sa ICC, lahat fina-freeze ang account ng mga ICC judges, hindi maka-withdraw ng pera, hindi makapasok sa Amerika. Eto pa, ang another balakid nila ngayon kabibig. Ito na ang sinasabing hinay-hinay ng ito, ICC President urges global support, warns of threats to courts independence at UN Assembly. Humihingi na siya ng global support, humihingi ng global support at UN Assembly. Umiiyak. Maawa naman kayo sa amin. Suportahan niyo naman kami. Yan na ang nangyari ngayon. Karma na yan. Ito, basahin natin na. Yan, nandun pala sa UN Assembly ang presidente ng ICC at humihingi, sabi dito, the president of the International Criminal Court, Judge Tomoko Aka, intends and renew their commitment to the rule of law as she presented the ICC's annual report to the United Nations General Assembly on November 11. Natural, more renewal, more pera papasok, posible mga kabibig, di ba? More budget. Kasi dito nag-present siya sa annual report niya. Mahirap naman kung si Digong ang palagi niyang annual report for next year. So dapat marami. Kaya humihingi siya ng global support. Speaking in New York, Akani said the ICC continues to face attacks, threats, and coercive measures against its officials and emphasized that respect for judicial independence, universality of the Rome Statute is one of the most important means to increase the court's legitimacy and reinforce the commitment made by the international community when the court was established, Akani told delegates. She said the ICC would keep working toward wider membership and full implementation with its founding treaty together with its partners. May founding treaty together with its partners. Kasali pa dyan si Baby M sa mga partners and founding treaty. Ewan ka, bibig. Sabi pa dito niya, the court stories and the hope that truth will be acknowledged and responsibility established. Providing suffering humanity with hope and truth is at the very core of the court's raison d'etre. Akani said maintaining the international rule of law is a perpetual endeavor which requires collective action by the international community and full use of the tools institutions that exist to safeguard the international legal order. Sabi pa ni Akani, despite all the challenges, the International Criminal Court, individual criminal responsibility with full independence and impartiality. Mga kabibig. Yun na nga kabibig. Yan na tingin nyo, ICC President Akani urges global support, warns of threats to court's independence at UN Assembly. Yan na. Yan ang ating sinasabi ngayon na nagmamakaawa ng ICC. Suportahan nyo naman kami. Mag-renew naman kayo. Balik na naman kayo sa ICC. Maawa naman kayo. Kasi ang Pilipinas wala na sa ICC. Baka next year babalik na ang Pilipinas sa ICC. Kasi
kasi friendship ang ICC at ang problema ngayon kabibig. Si Attorney Cristina Conti, ewan ko ba kung ano ang ibig niyang sabihin. Ito kabibig, share ko sa inyo ha. May bagong hirit ngayon si Attorney Cristina Conti. Naku BBM, pag-iisipan mo talaga. Baka ikaw ang susunod nilang ipapa-kidnap. Ikukulong sa ICC. Ito na, flood control scandal could qualify as crimes against humanity. Oh, nako. Kakabahan na dyan si VVM, si Martin Romualdez. Bakit kami big? Ano ba si VVM ang last na pumirma para maano na ang budget? Diba? Oo. So, posibleng, ano ba? Kasali ba siya? Well, kanina nagpa-press con si BBM, si Martin Romualdez ay absuelto. Hindi party si Martin Romualdez na kakasuhan. Sabi dito. Pero, ito baka merong itong si Conti, we didn't know, di ba? Later on, babaliktad to. At kumakita ng tiyempo, baka, naku, BBM, makakasuhan kayo ng crimes against humanity dahil sa flood control scandal. At yung ibang politiko ng ang lalaki ng kickback, baka pagising nyo, nandun na din kayo sa ICC. Basta natin kabibig ha. The multi-billion peso flood control scandal emerging as one of the country's most massive corruption cases could theoretically fall under the International Criminal Court's according to ICC Assistant to Counsel Cristina Conti. Sabi dito ni Cristina, the human rights lawyer explained that for a case to be categorized as a crime against humanity, it must be systematic and widespread. Systematic and widespread. Hindi lang sa sa Luzon ang may problema sa flood control project anomalies. Nasa Visayas at Mindanao din. Remember, ang Cebu, binaha. Nakita niyo naman kung ano nangyari sa mga flood control doon. It's widespread. Sabi pa ni Conti, the thing with crimes against humanity is it has to have a policy. So sa ngayon, ang nakikita natin, kanya-kanya parang turf mo, turf nun. So it's systematic and widespread. Obviously, widespread is established. Nako, ano naman yan? When BNC anchor Karen Jimeno asked whether the questionable allocations inserted in the 2025 national budget could be considered systematic, Conti replied, it could be. Nako. Conti, however, clarified that her analysis was theoretical, noting that when it exit from the room statute took effect. Despite the country's withdrawal, the ICC continues to assert jurisdiction over former President Rodrigo Duterte, who has been detained in The Hague since March for his administration's bloody war on drugs, a campaign that claims thousands of lives and reignited debate over whether the tribunal still have the authority over the Philippines. So alam pala ni Conti na hindi pwede ito kasi ang Pilipinas nag-withdraw na sa ICC. Pero ang sabi ni Conti, pwede yan. Obviously, widespread ang na-establish and it could be systematic. Naku, paano yan, BBM? Baka pag alis mo sa inyong pagka-presidente, ito ang susunod mong haharapin. ICC? Di ba kabibing? Posible. Posible kabibing. Kasi for example, sabi ni BBM, may plano silang mabalik sa ICC. Balik kayo sa ICC. Tapos sabi ni Conte, pwede itong flood control scandal maging crimes against humanity. Nako po. Tapos pag-uupo si BP Sara, lahat ng resibo, dokumento sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ng flood control, pwedeng gamitin ni BP Sara as ebidensya. Lahat ng ebidensya ng ICI, pwedeng gamitin din. Diba? So, posibleng, mapunta sa ICC si BBM after na kayang termino. Nako, mga kapipig. Yun ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang inyong komento hinggil dito na kung saan? Una, ICC President humihingi ng global support. Suportahan daw ang ICC dahil sa madaming threat daw. Nako po. Ito na yan ang tatawag natin karma. Pangalawa, si ICC lawyer, Cristina Conti, meron siyang theory
na itong flood control scandal posibleng qualify as crimes against humanity. Nako, it's widespread and systematic. Nako po, yan na nga. Yan ang ating Lebaklebak for today. Ano ang iyong reaction dito? Posible kaya na kung ano ang ginawa ni BBM kay Pangulong Rodrigo Duterte ay babalik at sasampal sa kanya 100-fold? Nako, madami din pala sila. Nako, ang daming mga kongresistang sangkot daw di umano sa flood control anomalies. So maraming mga kongresista at politiko pupunta sa ICC, doon makukulong, doon madidetain. Nako, yan ang nga ang sinasabi natin. No? Nako, babalik talaga lahat mga ginagawa mo, karma lang. Panapanahon lang yan, kabibig. So yun lang po ang ating latest Lebaklebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Sa mga gustong mag-share ng blessings, dyan may coke dyan. Oh. Yan ha, kung gustong mag-share ng blessing. Sa panahon niyo, mahirap na yun. Joke lang yun. Kung gusto mo lang mag-share, okay? Kung naganahan ka sa news ngayon, ay, good news to mga kabibig. Diba? Bye everyone.